Mga mahal na kapatid, gusto po naming ipagpaon sa inyo na simula sa pagkakataong ito ay pag-aaralan natin ang isang serye ng mga leksyon na nauukol sa pagpapahalaga at kahalagahan ng sambahayan. Kami ay sumasampalatayang lalo itong napapanahon dahil sa alam naman natin na si Satanas ay hindi tumitigil para wasakin ang pagsasama ng isang pamilya, sapagkat alam niyang yun ay magbubunga ng iba't ibang uri ng kasamaan sa buhay ng tao. At ang mga leksyong ito na ating pag-aaralan ay napapanahon din sapagkat sa kasalukuyan nakita natin kung paanong mismong sa loob ng iglesia ay nasira ang maraming mga pamilya. Ito'y bunga ng mga maling pagtitiwalag na doon sa kanilang ginawang pagtitiwalag ay tinagubilinan ang mga kaanib na wag nilang pansinin, wag nilang kausapin, wag nilang tatanggapin sa kanilang mga tahanan yung kanilang mga mahal sa buhay. Kaya maraming mga sambahayan ang nawasak. Yan ay nakalulungkot. At isa pa, mga kapatid, bihira na o maaaring hindi halos natatalakay ang ganitong mga leksyon sa panahon ng mga pagsambang ginagawa sa loob ng gusaling sambahan. Ngayon, ang sisimula natin ito sa kahalagahan ng pagsasama ng mag-asawa. Alam natin mga kapatid na marami ng mga tao sa kasalukuyan ang hindi na nagpapahalaga sa pagsasama ng mag-asawa o sa mismong kasal at pag-aasawa. Nakikita natin kung paanong patuloy na dumarami ang mga nagkakahiwalay, nagdidiborsyo, sabi nga ay nagpapawalang bisa, yung tinatawag na annulment ng kanilang mga kasal. At nariyan pa, gaya halimbawa sa Pilipinas, yung tinatawag na legal separation at kung minsan pa nga ay illegal separation. Meron naman na mga pumapasok sa pag-aasawa na ang dahilan ay maituturing nating hindi tama. Merong gusto lang na makatakas mula sa kanilang pamilya na dysfunctional kung tawagin. Magulo ang pagsasama ng pamilya. Merong gustong tumakas sa kahigpitan ng kanilang mga magulang. At meron din namang gustong umiwas na sa kahirapan ng buhay. At ang iba ay nagpapakasal sa layunin lang na makatagpo ng tinatawag sa English na greener pasture. Kaya ang nangyayari, yung pag-aasawa, pahintulutan yung gamitin ko po yung salitang nasasalaula. Ano po? Meron namang iba na ang pagpasok nila sa pag-aasawa ay tama ang dahilan. Tama ang dahilan. Kaya lang, nauwi pa rin sa paghihiwalay. Nauwi pa rin sa pagpapawalang bisa ng kanilang kasal o ng pagsasama. At sa bahaging ito, gusto lang po naming ipagpauna sa inyo na gusto naming bigyan ng emphasis ito. Ang leksyong ito ay hindi naglalayon na siraan o ikundina o hatulan yung mga mag-asawa na nagkahiwalay. Sapagkat unang-una, hindi natin alam ang talagang dahilan. Ano po? Ang nakakaalam lang sila at ang Panginoong Diyos. At kung meron mang eksepsyon sa tuntunin at batas ng Panginoong Diyos, ang Diyos lang ang nakakaalam. Ang layunin ng leksyong ito ay para maingatan ang pagsasama ng mag-asawa. Huwag mauwi sa pagkawasak yung kanilang marriage o yung kanilang pag-aasawa at kasal.
at gayon din magabayan yung mga nagnanais ng mag-asawa. Unahin natin ang katanungang, sino ba ang nagtatag ng pag-aasawa? Ang babasahin ko po ay sa unang kapitulo, unang aklat ng Biblia sa Henesis, sa 1, ang mga talata ay 27 hanggang 28. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo magkaroon ng mga anak at magpakarami, punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Sa makatwid, dito sa ating binasa, walang pag-aalinlangan na ang nagtatag ng pag-aasawa ang Diyos mismo. Sino ang kanyang unang ikinasal? Walang iba kundi si Adan at si Eva. Anong katunayang ikinasal sila? Bago sila sinabihan ng Diyos na magsama at magpakarami, sinabi muna ng Biblia na binasbasan niya si Adan at saka si Eva. Yung pagbabasbas na yun ang katumbas ng pagkakasal. Kaya ang unang nagkasal, ang ating Panginoong Diyos. Ang unang nagpahalaga sa pag-aasawa at pagsasama ng mag-asawa, ang Panginoong Diyos. Kaya dapat na ganun din ang ating pagpapahalaga sa pagsasama ng mag-asawa. Paano natin patutunayan na mahalaga sa atin at pinahahalagahan natin ang pagsasama ng mag-asawa? Dito po naman sa Hebreo, sa 13, ang talata ay 4. Dapat ituring na marangal ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat kayo sa isa't isa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalunya. Sa makatwid, mapatutunayan natin ang pagpapahalaga sa pag-aasawa kapag itinuturing nating marangal at pinararangalan natin yung pagsasama ng mag-asawa. Paano makikilala yung pinararangalan ang pagsasama nila bilang mag-asawa? Ang sabi ng ating binasa, maging tapat kayo sa isa't isa. Kailangan pala yung katapatan. Sino ba yung hindi tapat? Ang sabi ng binasa, yung mga nakikiapid at nangangalo niya. Kaya ano ang gagawin ng Diyos dun sa ganung uri ng mga tao? Hahatulan anya ng Panginoong Diyos. Sa makatwid, may parusa na nakahanda doon sa mga hindi nagbibigay ng pagpaparangal sa pagsasama ng mag-asawa. Ngayon, paanong magagawa ng mga mag-asawa na lagi nilang pahalagahan, parangalan yung kanilang pagsasama? Sino ang makagagawa noon? Ang babasahin ko po naman dito sa Kawikaan, ang talata ay 18:22. Ang nakakatagpo ng asawang babae ay nakakatagpo ng mabuting bagay at mula sa Panginoon, pagpapala ay nakakamtan. Sa makatwid, kailangan ang ating mindset, itong nakasulat sa Biblia. Yung nakatagpuan niya ng mabuting asawa, nakatagpo, nakasumpong ng mabuting bagay. Sa makatwid, kailangan yung ating asawa na nasumpungan, ituring natin na mabuting bagay. Anong mabuting bagay? Pagpapalaan niya ang nakamtan natin sa Panginoon. Blessing. Sa makatwid, kailangang ituring ng mag-asawa na blessing ang bawat isa, ang isa't isa. Yung ditong binabanggit na nakatagpo ng mabuting bagay, pagka binasa sa ibang salin, halimbawa sa saling English na Contemporary English Version, ang ginamit na salita noon treasure or a gift from the Lord. Isang kayamanan o kaya ay isang regalo na mula
sa Panginoong Diyos. Ngayon, yayamang pinag-uusapan din lang natin yung tungkol sa mag-asawa. Alam natin ang mag-asawa pagka ikinasal, tumatanggap ng regalo. Minsan, ang regalo mamahalin, minsan naman, yung regalo mumurahin. Pero saan nakasalig yung halaga ng regalo? Doon ba sa nagastos o pagkakabili yung halaga na ginamit noong nagregalo? Maaari. Siyempre, kung bigyan ka ba naman ng bahay o kaya ng sasakyan, abay, napakahalaga rin. Mahal yun eh. Pero kahit maliit na bagay, nagiging napakahalaga yun. Kailan yun? Kapag ang niregaluhan, pinahahalagahan niya yung nagregalo. Yung bang nagregalo, mahalaga at napakahalaga sa kanya. Minsan nga na ibibigay ko pong halimbawa, kung merong pinadala sa iyo kahit hindi na dumalo yung presidente, pinadalan ka ng isang maliit na alaala. Yun pagmamalaki mo pa yun i-display mo pa yun. Bawat siguro makita mo at makausap mo at makakita nun, sasabihin mo, galing yan sa presidente. Bakit? Alam mo, mahalagang tao yun Oh. Meron pa bang mas mahalaga kaysa sa Panginoong Diyos? Ang Diyos na lumalang sa atin, ang Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay, nagkakaloob sa atin ng lakas, nagbibigay ng mga biyaya sa araw-araw. Kaya kapag itinuring natin na ang ating asawa ay bigay ng Panginoong Diyos, regalo ng Panginoong Diyos, pagpapala na galing sa Panginoong Diyos, pahahalagahan natin yun. Kaya ganun sana. Kasi tatandaan natin, kahit sa Biblia, pag binasa natin dito sa Kawikaan, sa 19:14, ay nakasulat, namamana sa magulang ang bahay at kayamanan, ngunit ang Panginoon lang ang nagbibigay ng mabuting may bahay. Tama naman. Yun nga namang bahay, yung kayamanan, maaari mong manahin yun sa iyong magulang kung meron sila. Pero pagdating sa mabuting asawa niya, sa Diyos lang nanggagaling yun. Ang Diyos lang ang makapagbibigay. Kaya nga, kailangan sana, bago mag-asawa, ipanalangin muna niyo yun. Kung meron nagpaplanong mag-asawa. Manalangin muna, ipagpanata muna sa Panginoong Diyos yun. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng mabuting asawa. Pero pagka ang isang napangasawa mo ay hindi naniniwala sa Diyos, o kaya naman mali ang paniniwala, hindi bigay ng Panginoong Diyos yan. Hindi pagpapala yan na galing sa Panginoong Diyos. Ngayon, pagka ang asawa, hindi pagpapala ng Panginoong Diyos, pagka binasa naman natin dun sa mga hukom, dito sa Biblia, sa 2:3, yan anyang ganyang asawa ay magiging tinik sa iyong tagiliran. Anong katumbas nun? Magiging malaking problema mo yan sa iyong buhay. Maaaring yan pa ang maging dahilan para ikaw ay mahiwalay, malayo sa ating Panginoong Diyos. Pero sa kabilang dako, kapag kayong mga mag-asawa, itinuturing ang isa't isa na regalo galing sa Panginoong Diyos, pagpapala na galing sa Panginoong Diyos, tiyak bibigyan nila ng pagpapahalaga ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Mangyari na ang mangyayari, pahahalagahan nila ang kanilang pagsasama. Ngayon, paano pa? Lalong mapatutunayan ng mag-asawa na pinahahalagahan nila ang kanilang kasal, ang kanilang pagsasama. Dito po naman sa Marcos, sa 10, ang talata 7 hanggang 9. Pakinggan niyo. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikipisan sa kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag hayaang paghiwalayin ng tao. Sabi nga sa English, what God has joined together,
no man should put asunder. Pag pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Hindi pwedeng paghiwalayin. Masamang paghiwalayin ng tao. Kaya nga, hindi dapat mauwi dun sa tinatawag na diborsyo eh. Alam ba ninyo mga kapatid na ang Diyos ay nasusuklam sa tinatawag na diborsyo? Kapag ka binasa na dito sa Malakias, sa 2:16, ganito ang nakasulat. Sapagkat aking kinapupuotan ang paghihiwalay, sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. Pag binasa sa English, I hate divorce, says the Lord God. Ayaw ng Diyos yung diborsyo. Ayaw niya na mayroong magtataksil at maghihiwalay. Ayaw ng Panginoong Diyos yun. Bakit po? Sapagkat yung mag-asawa, pinagsamaan niya ng Panginoong Diyos eh. Hindi naman tao eh. Maaaring ang kaharap ninyo yung tao. Maaaring ang nakita niyong nagkasal, isang tao. Pero yung tunay na pagkakasal, ang nagkakasal, ang Panginoong Diyos. Tinatalian niya yung mag-asawa. At ano ang gamit niya sa pagtatali? Paano tinalian? Gaano kahalaga yung panali na yun? Dito naman sa Roma, sa 7, ang talata po ay 2. Sapagkat ang asawang babae ay itinali ng kautusan sa asawang lalaki habang ito ay nabubuhay. Ngunit kung mamatay ang asawang lalaki, siya ay nakalagan na sa kautusan ng asawang lalaki. Ano po yung pinantatali ng Diyos sa mag-asawa? Yun anyang kautusan. Kaninong kautusan? Yung kautusan ng Panginoong Diyos. Yung aral. Yung salita ng Panginoong Diyos ang ipinantatali. Alam niyo mga kapatid, sa pag-aasawa, merong tinatawag na marriage contract o marriage certificate. Na doon, pinipirmahan ng mag-asawa. Meron pang mga saksi, gaya ng mga tinatawag na mga ninong, mga ninang, ano po. At para sa kanila, mahalaga yung papel na yun. Pero ang totoo, hindi yun ang nagtatali. Ang talagang nagtatali sa tunay na ikinasal ng Panginoong Diyos, yung aral, yung doktrina, yung mga salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya, maaaring sabihin ng iba, kami po hindi naman nakasal sa iglesia. Nakasal kami sa ibang reliyon. Nakasal kami sa pamagitan noong mayor o ng hukom. Bueno, mga kapatid, pagka ang isang tao nakarinig na ng aral, natalian ka na rin. Natalian na rin kayo nung salita ng Panginoong Diyos, ng kautusan ng Panginoong Diyos. At yan ang ginagawa sa tunay na reliyon. Kaya kung natatandaan ninyo, bago pa ikasal ang mag-asawa, dumadaan muna rin sa seminar. Hindi po ba? Merong series ng mga leksyon na pinag-aaralan, itinuturi doon sa mag-aasawa. At mismong sa pagkakasal, ang naririnig na itinuturo yung mga salita ng Diyos, yung mga aral ng Diyos, sapagkat tinatalian sila ng kautusan ng Panginoong Diyos. Ngayon, sapagkat yung mag-asawa, yung tunay na ikinasal ng Diyos, ay tinalian na ng mga salita ng Diyos, anong dapat nilang tandaan tungkol sa kanilang relasyon bilang mag-asawa? Gaano katibay yun? Bakit napakatibay yun at dapat maging matatag? Pakinggan ninyo. Dito po sa Efesos sa 5:31 hanggang 32. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Magsasama sila ng kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, subalit ako'y nagsasalita tungkol kay Kristo at sa iglesia. Napansin niyo mga kapatid, ito tungkol sa mag-asawa. Yung iiwan ng lalaki, yung kanyang magulang, pagkatapos magsasama silang mag-asawa. Sa makatwid, sila ang dapat magsama.
Sila ang dapat magsama. Kaya may mga pagkakataon talagang iniiwan ng isang lalaki ang kanyang magulang. Dumarating yung ganun. Magsasama sila at sila magiging isa na lang sa paningin ng Panginoong Diyos. Pero ano yung tinutukoy dito at saan itinulad dito? Ako ay nagsasalita tungkol kay Kristo at sa Iglesia. Kung ganun, mga kapatid, ang pagsasama ng mag-asawa itinulad sa pagsasama at pagiging isa ni Kristo at saka ng Iglesia. Na kung paanong pinagsama sila ng Panginoong Diyos, hindi mo pwedeng paghiwalayin. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Paano mong paghihiwalayin yan? Eh ang isang relasyon ni Kristo at saka ng Iglesia, ulo at saka katawan. Hindi po ba? Si Kristo ulo, ang Iglesia katawan. O, gusto bang paghiwalayin yung ulo at saka katawan? Sino sa atin ang papayag nun? Kaya masama. Ayaw ng Panginoong Diyos yun. Ngayon, dahil sa ang relasyon ng mag-asawa, itinulad sa relasyon ni Kristo at saka ng Iglesia, kunin natin ang halimbawa ni Kristo. Paano pinatunayan ni Kristo na binigyan niya ng tunay at tamang pagpapahalaga ang kanyang asawa na walang iba kundi ang Iglesia? Dito pa rin po sa Epeso, sa 5, ang babasahin naman ay sa 25, 28 hanggang 29. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya ni Kristo na nagmahal sa Iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. Gayon din naman nararapat ibigin ng mga asawang lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili, sapagkat walang sino mang napupuot sa kanyang sariling katawan, kundi inaalagaan at iniingatan ito, gaya naman ni Kristo sa Iglesia. Sa makatwid, si Kristo hindi abusadong asawa. Hindi po abusado. Mahal niya ang kanyang asawa. Kaya nga, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang asawa. Namatay siya, naghirap siya, at sinakripisyo niya yung kanyang sarili para sa kanyang asawa. Gayon din anya, ibigin ninyo, mahalin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya ng pagmamahal ni Kristo sa Iglesia. Kaya paano ba yung pagmamahal na yun? Ang sabi ng Biblia, nararapat ibigin ang kani-kanyang asawa gaya ng pag-ibig sa sariling katawan. Yun isipin natin, mga kapatid. Paano ba natin minamahal ang ating katawan? Ito bang katawan natin, inaabuso natin? Ito bang katawan natin, sinasaktan natin? Physically man o sa salita? Ano po? Hindi ganun. Mahal natin, inaalagaan natin. Kaya yun na nasa Biblia. Inaalagaan, iniingatan. Gaya ng ginawa ni Kristo sa Iglesia. Kaya nga, sana ganun din ang makitang pagmamahal ng mag-asawa sa isa't isa. Kung papaano nila iniingatan ang isa't isa. Kung papaano nila inaalagaan ang isa't isa. At hindi ka niya napupuot sa iyong sariling katawan. Hindi ka napupuot. Ang totoo, kahit minsan may sakit na yan eh. Anong gagawin mo sa katawan mo? Pagka ba may sakit ka, sasabihin mo na sa doktor, Doktor, masakit yung kamay ko, putulin mo na agad yan. Masakit yung paa ko, putulin mo na agad. Hindi ganon. Hanggat maaari, aalagaan mo yan. Gusto mo maisalba yan. Kaya kung meron tayong dapat gawing huwaran sa pagsasama ng mag-asawa, ang ating Panginoong Kristo mismo. Kung papaano niya ipinadama, ipinakita ang kanyang pagmamahal. Huwag na yung kung saan-saan kayo hahanap ng huwaran. Ang tingnan natin ang ating Panginoong Kristo. Ngayon, ano ang isang napakahalagang sangkap ng isang magiging matagumpay na pagsasama ng mag-asawa?
Dito pa rin po sa Efeso 5, ang talata naman 33. Gayunman dapat ibigin ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling asawa, gaya ng sa kanyang sarili, at igalang ng babae ang kanyang asawa. Sa makatwid, kailangan yung paggalang. Kasi yung pag-ibig, may kalakip na paggalang yun. Paggalang. Paano ba yung paggalang? Ang binigay na halimbawa rito, igalang ng babae ang kanyang asawa. Anong ibig sabihin ng igalang? Mamumupo? Pagka tinawag ka ng asawa, sasabihin ng babae, po, hindi ganon. Bagamat yung po, paggalang, pero yung paggalang, pagbibigay ng importansya doon sa pagsasama ng mag-asawa. Igagalang natin yung karapatan ng isa't isa. Karapatan ng isa't isa. Gaya ng babasahin natin mamaya, merong karapatan ang isa't isa. Pero alamin muna natin, mga kapatid, ano ba ang mga katangian ng mag-asawa na dapat nilang taglayin para nga yung kanilang pagsasama maging matagumpay. Pakinggan ninyo dito po sa unang Pedro sa 3, ang talata ay 7. Gayon din naman kayong mga lalaki, maging mapagbigay kayo sa inyo-inyong mga asawa sa inyong pagsasama, na binibigyan ng karangalan ng babae bilang isang mas marupok na sisidlan, yamang sila man ay tagapagmana rin ng biyaya ng buhay upang walang makahadlang sa inyong mga panalangin. Ito, pansinin niyo mga kapatid. Ang sabi rito, maging mapagbigay kayo sa inyo-inyong asawa sa inyong pagsasama. Sa makatid, kalakip din yung pagbibigayan. Hindi pwede. Kaya merong kasabihan na give and take. Hindi po ba? Hindi pwedeng take ng take lang. Kailangan give and take. Pero kung maaaring give and give, nasa sa inyo na yan. Ayun ang sabi ng Biblia. Maging mapagbigay kayo sa inyo-inyong asawa. At pagdating sa lalaki, ang sabi ng Biblia, bigyan nyo ng karangalan ang babae tulad sa isang marupok na sisidlan. Pansinin niyo mga kapatid, ang babae pala dapat na ituring ng isang lalaki na gaya ng isang marupok na sisidlan. Ano po ba yung marupok na sisidlan? Yung bang marupok na sisidlan ay mumurahin? Yung bang marupok na sisidlan walang kwenta? Ba hindi ganon? Ang totoo mga kapatid, kung alin yung sinasabing marupok, weak vessel, eh, yun ang mahalaga eh. Napakahalaga. Mamahalin eh. Yun ang iniingatan ng gusto. Kaya kailangan naiingatang mabuti. Naiingatang mabuti. Hindi dapat mapabayaan. Hindi dapat yan mapabayaan. Ngayon, bakit po ang lalaki dapat din magbigay ng pagpapahalaga sa kanyang asawa? Hindi pwedeng one-sided lang. Ano po? Ay sapagkat anya, gaya rin naman ninyo, tagapagmana sila ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, meron din silang karapatan. Huwag nating iisipin, halimbawa, lalaki tayo, na tayo lang ang may karapatan sa kaligtasan. Meron tinatawag na rights, hindi ba? Karapatan. May karapatan ng lalaki, merong karapatan ang babae. Dapat yung mga karapatang yun, iginagalang ng isa't isa. At anong ibubunga nun? Pagka yung paggalang ay nakikita, ang sabi ng Biblia, walang makakahadlang sa inyong mga panalangin. Ibig sabihin, pagka nanalangin kayo sa Diyos, sasagot agad ang Panginoong Diyos. Pakikinggan agad yun ng Panginoong Diyos. Yung pala yung susi para ibigay ng Diyos ang kanyang sagot, ang kanyang mga pagpapala. Dapat makita yun sa mga mag-asawa. Eh anong dahilan? At yung pagsasama ng mag-asawa ay talagang magiging matagumpay kapag ka tinaglay nila itong mga katangiang ito. Kapag ka nabuhay sila ng ayon dun sa mga aral
na itinali sa kanila ng ating Panginoong Diyos. Anong katumbas nun? Pakinggan niyo ito, mga kapatid. Itong huling talata na aking babasahin sa inyo. Dito po sa mga awit sa 5:12, narito ang pahayag. O Panginoon, sapagkat yung pinagpapala ang tapat, na gaya ng isang kalasag at tinatakpan mo siya ng paglingap. Pagka sa English yun, baka hindi nyo naintindihan, merong mga hindi nakakaintindihan ng Tagalog. With favor, you will surround him as with a shield. Sa makatwid, pagdating doon sa mga mag-asawa, kapag ka ibinubuhay nila yung mga aral, tinatandaan nila yung mga turo ng Panginoong Diyos na itinali sa kanila at isinasabuhay nila yon, sila naman anya ay pagpapalain ng Diyos. Palilibutan sila anya ng pagpapala gaya ng isang kalasag, gaya ng shield. Alam niyo mga kapatid, pagka sinabing gaya ng shield, kasi ang shield, karaniwang ginagamit yan mula nung araw sa mga gera nung araw. Noong ang uso pa ay mga espadahan, mga sibat, mga pana, di ba? Kapag ka nakikipaglaban sila, makikita ninyo yung pamamaraan nila, yung shield nila. Kuminsan, magpapaikot sila, pinaiikutan yung mga shield nakaikot. Kaya kahit anong gawin ng mga kalaban, hindi sila tamaan sapagkat meron silang shield. Pagka pinag-aralan natin ang kalagayan natin dito sa mundo, meron din tayong kaaway. Sino ba ang kaaway natin? Gaya nga ng nakasulat sa unang Pedro sa 5:8, si Satanas anya ang kaaway natin. Gaya siya ng isang liyong umuungal na humahanap ng kanyang mabibiktima. Ngayon, si Satanas, gaya nga ng nabanggit natin sa simula, ang target niya talaga yung tinatawag na marital relationship. Kasi alam niya, pagka nasira niya yung pagsasama ng mag-asawa, nasisira na niya ang isang pamilya. Ganon yun eh. Akala ba ng mag-asawa, pagka sila'y naghiwalay, nawasak yung kanilang samahan, sila lang ang nawasak? Hindi. Ang totoo, mas nawawasak yung kanilang mga anak, pati na yung mga malalapit sa kanilang buhay. At pagka ang pamilya ay nawasak, pati ang society nawawasak na rin. Kaya merong tinatawag na domino effect yan. Tuloy-tuloy yung pagkasira at pagkawasak. Kaya kailangan natin ngayon, dahil si Satanas, gumagamit siya ng, kung tawagin nga yung mga palaso. Palaso, ibig sabihin mga dart o mga pana para sirain at patayin tayo. Kailangan mga kapatid, meron tayong shield. Meron tayong shield na tinatawag. At ang magiging shield natin, yung pagpapala ng Panginoon Diyos. Sabi nga sa talata, palilibutan tayo ng pagpapala ng Diyos. Hindi ba napakahalaga nun, mga kapatid? Hindi ba yun ang tama na dapat gawin at mangyari sa ating buhay? Nakapalibot ang kalasag ng Panginoong Diyos, yung shield, pinalibutan niya tayo. Ibig sabihin, ipagtatanggol niya tayo, ipagsasanggalan niya ang ating pagsasama, ipagsasanggalan niya ang ating sambahayan. Pero para gawin ng Diyos yun, huwag nating bibitawan yung aral niya. Yung itinali niyang aral. Anuman ang hirap ng buhay. Anuman ang problema na dumating sa atin. Sino man ang maging kasangkapan ni Satanas, huwag tayong papayag na manaig yun. Sa halip, lagi tayong manghawak sa kapangyarihan ng Diyos. Lagi tayong makiusap sa Kanya. Nasabihin natin sa Kanya, Ama, kailanman huwag mo kaming iiwan. Alam mo po ang kasalukuyan naming kalagayan. Maawa ka sa aming pamilya. Maawa ka sa aming mag-asawa. Kung meron mang mag-asawang nagkakaroon ngayon ng mabigat na problema, meron naman tayong Diyos na pwede nating lapitan.
Gunitain natin yung kanyang mga itinuro sa atin. Pagkatapos manalangin tayo at walang magiging hadlang dun sa ating panalangin. Ipagmakaawa natin sa Panginoong Diyos yun. Para sa ganun, hindi masira ang sambahayan, ang pagsasama ng mag-asawa. Kaya sana mga kapatid, araw-araw, mabuhay tayo ng ayon sa aral. Tulungan tayo ng Panginoong Diyos. Ipagsanggalang niya tayo at hindi niya tayo malimutan. Kaya pagka tayo'y nananawagan na sa Panginoon, yun ang lagi nating hilingin sa Kanya. Kung kinakailangang lumuhod kayo na mag-asawa, kung kinakailangang sama-sama ang sambahayan sa kanilang padalangin, at sana nga ganun ang nangyayari, gawin natin yun mga kapatid. Sapagkat ang pag-asa natin, yung katatagan at pagsasanggalang na ibinibigay ng Diyos para ang ating sambahayan patuloy na magtagumpay laban sa mga bagay na sumisira sa ating mga pagsasama. Yun po ang ating ipakiusap sa Panginoong Diyos. Tumayo kayo at tayo po ay mananalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat sa pagkakataong ibinigay mo sa amin ngayon. Muli mong sinariwa sa aming isipan ang mga katotohanan at mga aral na aming tinanggap noong una. Lalo na po ang pagsasama ng mag-asawa. Sa pagkakataong ito, makikita mo na mayroong mga mag-asawang dumalo sa aming mga pagsamba. Palibasa, alam naming lahat na ikaw ang siyang tunay na nagkasal sa iyong mga anak. Ikaw rin ang dapat na maghari sa aming buhay. Alam namin, Panginoon, hindi madali na mabuhay dito sa mundong ito. Napakaraming mga bagay na nangyayari sa mundo na pilit na sumisira sa pagsasama ng sambahayan. Maraming mga bagay na nagsisilbing pagsubok sa mga pagsasama ng mga mag-asawa. Mula sa iyong kaitaasan, Panginoong Diyos, tunghayan mo po ang iyong mga anak. Alalahanin mo sana kaming lahat. Gawin mo sanang matatag ang aming sambahayan. Higit sa lahat, matatag ang aming pananampalataya. Sana, ano man ang mangyari, makita mong nanghahawak kami, nangungunyapit kami sa iyong kapangyarihan sa magagawa mo po sa aming buhay. Pagka dumarating ang panahon at pagkakataon, dinadalaw kami ng mga problema. Pagka nakikita mong ang iba halos mawalan na ng pag-asa, abutin mo agad ang iyong mga anak. Alam mo namang ikaw lang ang aming pinagtitiwalaan. Palibasa sa mundong ito, napakahirap mabuhay. Marami ng mga sambahayan ang patuloy na dinadalaw ng iba't ibang uri ng mga suliranin. Pagka nangyayari yun, Panginoon, at nakita mong kami tumatawag sa iyo, nagmamakaawa, abutin mo agad ang iyong mga anak. Huwag kang papahintulot na masira ang anumang pagsasama ng iyong mga lingkod. Panginoong Hesukristo, dumadalangin po kami sa iyo sapagkat wala kaming alinlangan. Ikaw ang luklukan ng biyaya. Ikaw ang binigay ng Ama upang ipamagitan ng aming mga panalangin sa Kanya. Ikaw rin ang pinakamagandang halimbawa ng pagsasama ng mag-asawa kung papaano mo minahal ang iyong iglesia. Panginoon, salinan mo kami ng ganung uri ng espiritu upang mamalagi ang pagmamahalan. Makita mo kami laging sumusunod sa iyong kalooban. At pagka nagkakaroon ng mga problema, idulog mo sa Ama ang aming mga pangangailangan at ang aming mga suliranin. Ama, tulungan mo po sana kami sa araw-araw ng aming buhay
Patuloy mong ipagkaloob ang mga pagpapala. Bigyan mo kami ng lusog ng aming mga pangangatawan. Pagka kami nagkakasakit, pagagalingin mo po kami. Alalahanin mo ang bawat isa sa iyong mga lingkod, maging yung mga mag-asawa na magkakalayo ng dako ng kanilang kinalalagyan, yung mga sambahayan, mga magulang na malayo sa kanilang mga anak, ikaw na ang bahala sa kanila. Magturo ng dapat gawin. Huwag mapinsala ang aming pananampalataya. Umaasa na kami, Panginoon, dininig mo na ang aming panalangin. Nagpatawad ka na sa aming mga kasalanan. Lahat ng ito, hinihingi po namin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.